Ayan, so bigla may agad, may technical problem. But anyways, ayan, isang magandang araw po sa lahat ng ating mga kapalay at mga karadyo agri. Welcome po sa panibagong episode ng ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Ang programang magbibigay ng samot-saring impormasyon tungkol sa pagpapalaya at ilan pang mga kaalaman po sa pagsasaka. Syempre, dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec, kasaganaan para sa bayan. Ako po muli ang inyong kapalay, Badeth Grospe, mula po dito sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of Filmec, at sa loob po ng halos isang oras ay magsama-sama po tayong matuto tungkol po sa pagpapalayan. At syempre, bago po tayo magsimula sa ating talakayan, ay batiin po muna natin ang ating ang buong Filmec community, of course sa pangunguna po ng ating Director for Dr. Janicia Alvindia. Batiin din po natin, of course, ang ating Deputy Director na si Director 3 Joel V. Dator, ang ating Extension Support, Education and Training Services Cluster o ESSETS Director, at siya rin pong Division Chief ng Applied Communication sa Filmec na si Sir Elijah Davalos, at syempre pagbati rin po sa ating Interim Director for Research and Development and Laboratory Services Division Chief Dr. Nelson Santiago. Gayon din po sa ating mga iba pang Division Chiefs, Section Heads, at sa lahat ng ating mga kasamahan dito sa Filmec. Gayon din po sa ating mga guards on duty, utility personnel, at gayon din po sa ating mga drivers, lalo-lalo na po yung mga nakabiyahe po sa mga oras na ito. Ayan, safe travels po. Syempre, hindi rin po nating makakalimutang batiin ang ating mga kapalay mula po sa Philippine Rice Research Institute. Of course, sa pangunguna po ng kanilang Executive Director na si Dr. John De Leon, at gayon din po sa Head ng Development Communication Division ng PhilRice na si Dr. Hazel Antonio, sa buong PhilRice community, at sa lahat din po ng mga moderators po natin sa ating mga Facebook pages. Bukod po sa tayo ay patuloy na napakikinggan sa 90.1 FM Broadcast Channel, tayo rin po ay sabayang napapanood sa mga Facebook pages ng Radyo Agri 90.1 FM Filmec, DA PhilRice, at sa RCEF Extension Program page. Para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ang Palay Bida po ay radio engagement ng PhilRice, kasama po ang mga iba't ibang radio stations kagaya po ng Radyo Agri 90.1 FM Filmec upang maibida ang mga impormasyon at kaalaman tungkol po sa pagpapalayan, maging ilan pang mga impormasyon at kaalaman tungkol pa rin po sa pagsasaka. Kaya mag-recap muna tayo ng ating naging talakayan na last episode po natin. Sa atin pong naging nakaraang kwentuhan ay nakasama natin ang Science Research Specialist 1 at siya rin pong focal person ng Healthier Rice Program ng PhilRice Los Baños na si Kapalay Lance Martin Evangelista, at napag-usapan po natin ang ilang mga bagay tungkol sa Be Responsible campaign ng PhilRice, partikular yung kanilang mga goals sa pagpapaigting ng food security, pagsuporta sa ating mga local rice farmers, at syempre ang pagbibigay din po ng healthier rice varieties sa atin pong mga consumers. And speaking ng ating napag-usapan na healthy rice variety, na ibahagi niya rin po yung tungkol sa high zinc rice o ang bigas na mayroon pong mataas na zinc, at ito nga po ay nabanggit niya rin ay makakatulong sa mga bata para magkaroon po sila ng wastong nutrisyon, matibay na resistensya, matalas sa pag-iisip at tamang paglaki. Bukod po doon, nabanggit din po ni Kapalay Lance Martin na nakakatulong din po ang high zinc rice para palakasin ang resistensya ng mga buntis. Yan po, sa mga hindi nakapakinig o hindi po nakapanood ng ating episode na yon, maaari po ninyo itong i-check sa ating official YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM Filmec. At kung may mga questions po kayo tungkol sa naging topic po natin last time, maaari rin po kayo magpadala ng inyong mensahe ng mga katanungan po sa PhilRice Text Hotline na 0917-111-7423. Yan. So, syempre, magtungo na po tayo sa atin pong talakayan ngayong araw na ito. Ayan, sa pagtatanim po ng palay, syempre, kanya-kanya pong diskarte ang ating mga kapalay. At karaniwan, isa po sa mga kinukonsider ay yung mga resources kagaya po ng patubig. Yung iba naman po, masasabi na team lipat tanim, yung iba naman po ay nagsasabog tanim.
So for sure po, ang ilan sa ating mga kapalay ay nakasubok na ng konsepto o paggamit nga po ng paglilipat tanim o yung pagsasabog tanim. Pero ano nga po ba yung mga dapat isaalang-alang kung dapat kang maglipat tanim o yung pong pagtatransplant o ang pagsasabog tanim o yung tinatawag po natin na direct seeding. At gayon din, ano-ano po ba yung mga makinarya na pwedeng gamitin ng ating mga kapalay para dito. Ngayon pong araw ay palalawakin pa natin ang ating kaalaman sa dalawang klase po ng pagtatanim na to at sasagutin din natin ang tanong ng ating mga kapalay tungkol po sa transplanting at direct seeding. At syempre, banggitin ko na rin po, yan, kung may mga questions na po kayo kaagad o nais pa pong malaman tungkol po sa transplanting at direct seeding, ay pwede nyo na pong i-comment yan sa ating live stream sa mga oras na ito. At para po, syempre mabigyan tayo ng marami pang kaalaman tungkol dito, muli po nating makakasama via Google Meet sa ikalawa pong pagkakataon. So medyo suki na po natin ang ating expert ngayong araw na ito na si Kapalay Jonathan U. Cabral, isang Science Research Specialist 2 mula po sa Community Relations Office ng PhilRice Central Office at mula po sa pagiging virtual tour guide niya sa atin noong December kung saan ibinahagi niya sa atin virtually ang Rice Museum. Ngayon naman po ay ibabahagi niya ang kanyang expertise pagdating naman po sa pagtatanim ng palay. Ayan, magandang araw po Kapalay Jonathan and welcome back po sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. At bago po tayo magsimula, batiin niyo po muna ang ating mga taga-subaybay po sa mga oras na ito. Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat. And syempre sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay sa programa po natin ngayong hapon, tutok lang po tayo. Alam ko marami tayong matutunan ngayong hapon and sasagutin natin yung mga katanungan ninyo sa abot ng aming makakaya. Yun lang po at maraming salamat. Yes po, ayan, excited na rin yung mga kapalay natin for sure na madagdagan yung kanilang kaalaman tungkol po sa lipat tanim at asabog tanim. Ito po, diretso na po ako agad sa aking first question. So, nabanggit ko nga po kanina na marami na po for sure sa ating mga kapalay ang familiar na sa lipat tanim at sabog tanim. Ngayon po, from this, ano po ba yung mga dapat isaalang-alang kung ang ating kapalay ay maglilipat tanim o magsasabog tanim? Ayan, so napakaganda nung katanungan nyo, Miss Badette. Marami tayong dapat sa alang-alang kapag tayo ay maglilipat tanim o magsasabog tanim. Pero syempre, kailangan alamin natin yung mga isa sa alang-alang natin na yan. Syempre, pipili tayo ng paraan ng pagtatanim po natin. Mahalaga na malaman po natin yung mga bagay-bagay. Kagaya po nung pagkakaroon po nung tubig natin sa lugar, yung presence ng ating labor o yung manggagawa, kasama din po yan. Siyempre, yung mga makinarya na kailangan po natin sa ating pagprepara ng lupa o sa pagtatanim, and siyempre yung kondisyon po ng ating lupa. So, kapag transplanting po kasi, masyado tayong, may mga ginagamit tayong mga makinarya. Siyempre, kailangan din natin gumamit ng dekalidad na binhi. Siyempre, dapat sundin natin yung mga rekomendasyon natin sa edad ng punla, panatilihin natin na tama yung bilang ng mga punla natin sa ating paglilipat tanim. Ganun din naman sa direct seeding. So sa direct seeding kasi mahalaga na maiayos natin ng mabuti yung lupa dahil syempre hindi tayo mamumunla. So kasabay ng mga damo, natutubo yung ating binhi sa sabog tanim. So sundin natin yung mga rekomendasyon natin syempre sa seeding rate din po sa sabog tanim, kung gagamit tayo ng mga makinarya sa pagkasabog tanim o manual yung pagkasabog tanim natin. At syempre, mahalaga po na mapamahalaan po natin na mabuti yung ating palayan. Kung sabog tanim tayo, lalong-lalo na po sa peste at sa maaring magdulot ng sira sa ating palay. Napaka-importante po na bago pa lang nila gawin either magsabog tanim or maglipat tanim, maalala po nila o matingnan na po agad nila itong mga na-mention po ninyong mga factors gaya po ng patubig, yung labor o yung mga magiging katuwang po ng ating mga kapalay at syempre yung mga makinarya po na dapat gamitin, gayon din po yung kondisyon ng lupa. At syempre, nabanggit nyo nga po kanina na kapag sa transplanting, kailangan i-consider din yung edad at bilang ng punla. At sa direct seeding naman po ay kailangan ma-ensure natin na maayos po ang ating lupa na pagtataniman. Ayan, thank you po agad dun sa napaka-fruitful agad na mga sagot sa first question ko pa lang po yan. At
Mga kapalay, marami-rami pa po ito, kaya isunod ko na po yung ating second question, kapalay Jonathan. Ngayon nga po na may banta ng El Nino, actually kanina nga po ay naibalita na rin natin na nag-declare na yung Pag-asa na nag-start na po yung El Nino. Ano po ba yung mga maipapayo po ninyo kung aling paraan yung mas mainam? At sa inyo pong palagay, based on your expertise, ay bakit po yung napili nyo na yon na paraan ay mas swak sa ganitong kondisyon po ng ating panahon? Yan. So, dahil na-experience naman natin yung El Nino sa ibang mga taon pa rin. So, nai-declare naman sa atin yan. At syempre, yung mga kaibigan natin magkasaka, natatamasa naman natin din palagi yan. So, kaya namin, nagpapalay din naman po. So, naranasan din po namin yan. So, sa panahon na darating po na yung sa El Nino po natin o yung kakulangan natin sa tubig, maaari po maging mas practical po tayo. So, kapag exceeding po kasi tayo, lalo na kung El Nino, limitado kasi yung tubig natin. So, limitado din yung magagamit natin. And kapag nag-direct seeding tayo kahit paano is hindi tayo masyadong gagamit ng maraming tubig. So mas kaunti kasi yung pangailangan natin sa tubig, sa unang yugto ng taniman, kumpara dun sa transplanting. At syempre hindi natin kailangang gumawa ng punlaan kasi pagka mag-transplanting tayo, kailangan natin ng punlaan. Yes. Or kung halimbawa naman ay gagamit tayo ng makinarya, meron tayong mga seedling trays. So gagamit pa rin tayo ng tubig sa mga pagkakataon na yan. So makakatipid tayo. So mas mabilis din po tayong makapag-operate o makakagalaw sa ating pagyan. Kaya po mas maaga po tayo makapagtatanim kung sabog tanim po tayo. Gayon pa man din po mga kapalay, kung mataas po yung problema sa damo at hindi po sapat yung kakayanan natin sa weed management, maaari pa rin po tayo maging mas ligtas kung transplanting po ang ating ipapractice o gagawin nating crop establishment method po natin. Kaya po, pinakamainam po na syempre, pag namili tayo ng paraan sa pagtatanim, ito po is nakabatay din po doon sa sitwasyon po ng ating bukid at siya Yun. So, kumbaga, may mga somehow, paano ba? Hindi naman siya actually pros and cons, pero yun yung talaga mga titignan po natin. Ayan. So, while feeling... Opo, although parang medyo in terms ng pangangailangan sa paggamit or pagmamanage ng tubig ay mas recommended yung direct seeding. Kaya lang, kung may mga kailangan ayusin when it comes sa weed management, kagaya po nung inyo nabanggit, ay pwede po nilang i-consider yung sabog tanim o yung transplanting. Ito naman po yung aking third question, kapalay Jonathan. Ilan po ba yung recommended na dami ng binhi para po sa transplanting at para po sa direct seeding? At paano po ba malalaman o masasabi na tama po yung dami ng binhi na ginamit kung magta-transplant or direct seeding po? Ayun po. So, kapag ka po transplanted kasi, may seeding rate tayong susunod dyan. Kaya nga po tayo sa RCEP, sa seed program, tayo po ay namimigay lang ng 40 kilos per hectare. So, yun po yung recommended natin sa transplanted rice. So, hanggang 40 kilograms per hectare lamang yung kailangan nating declared na binhi kada hektarya kapag tayo po ay transplanted. At para naman po sa seeding rate po natin sa sabog tanim, 40 kilograms po ang kailangan natin kung halimbawa mechanized yung ating direct seeding, or hanggang 60 kilograms naman po kada hektarya para po sa manual broadcasting ng seeds natin. Ngayon po sa ibang pagkakataon, may mga gumagawa po is umaabot sila ng mga 60 hanggang 80 kilos per hectare. Ngayon po, paano natin malalaman kung tama po ba yung dami ng binhi na atin pong nagamit, or tama ba yung populasyon natin sa ating palayan? Unang-una po, kapag transplanted po tayo, ay dapat po kumbaga yung ating mga kapalay, yung ating mga kaibigan mag-asaka, para silang para silang mag-experiment sa kanila ng mga sarili. Trial and error po, kumbaga. Oo, tama yun. Dapat yung masusukat ng ating mga kaibigang mag-asaka, kung sila ay transplanted po yung rice po nila, dapat kada metro kwadrado ay makakabilang po sila ng nasa 21 to 25 na tundos kada metro kwadrado. Yun yung mabibilang po nila. So kapag yun, nakita po nila na susunod nila yun sa buong lupain nila, kasi hindi lang naman isa yung gagawin nilang sample, pagkukuha nila ng sample. So
makikita nila o masasabi po nila na tama po yung bilang ng malusog na punla na nakatanim po sa kanilang palayan. Ngayon naman, kung halimbawang direct seeding po sila at sila ay sumunod dun sa 40 kilograms per hectare na gumamit sila ng makinarya o ng drum seeder natin, yung mga gaya po nun, dapat po kada square meter ay hindi po bababa sa nasa 150 seedlings po o plants kung may kilang nila dun sa quadrat po na yon. So, kung ibawa naman pong nasa ginamit po nilang seeding rate po nila is nasa 60 kilograms per hectare, dapat po hindi po bababa sa 225 or let's say 300 seedlings kada square meter po yun. Ganyan po. So, yun po yung mga kailangan nilang i-consider. Dapat nilang malaman para masabi po natin na sapat po yung nailagay natin na rate po or baka makita nila sobra pala yung ginamit ko. Sobra yung sayang. So, gumastos tayo dyan. Ngayon po, ibig sabihin lamang po niyan, dapat kung halimbawa kung mababa yung population sa ating palayan, yung ating mga kaibigan mag-asaka, dapat sila maghulip na po sila para po hindi po magkulang yung populasyon ng ating palay sa ating taniman. Ganun po. Yun. So, yun yung ilan sa mga kailangan i-consider yan. Sana nakapag-take down notes yung ating mga kapalay na nakatutok sa atin ngayon. But, of course, kung may mga questions pa po siguro or may mga medyo nakaligtaan sila sa mga information na yan, ay pwede po kayong mag-text sa PhilRice Text Hotline. At for sure po, ang mga experts kagaya ni Kapalay Jonathan ay mag-guide po kayong mabuti para po sa inyong mga susunod na steps or kung ano pa ba yung mga dapat i-consider. Ayan po. So, para po sa karagdagang kaalaman, panoorin po muna natin ang mga informational videos mula po sa YouTube channel po ng PhilRice. And right after po nun ay magbasa po tayo ng mga comments and shoutouts. Karaniwang gawain ng mga magsasaka ay ang pagpupunla ng mas maraming binhi kaysa sa rekomendadong seeding rate. Pero mali yun. Iba kasing mga farmer pag namunla, 4 bags per hectare ang ginagamit nila. Pero mali yun. Ang rekomendado kasi ng PhilRice na seeding rate per hectare, 40 kilograms lang. Bawat hektarya, lalo na kung ipapatanim mo o transplanting method ang gagawin mo. So, susumahin po natin, nasa 250,000 na tundos o punla lamang ang kailangan sa isang hektarya. Kung sa karaniwang tanim na 20 by 20 cm ang agwat ng tanim. Kaya kahit na 2 to 3 punla lamang bawat tundos ang itanim, hindi pa rin mabibitin. Una, ihanda muna ang 400 square meter na seedbed o kamang punlaan kada isang hektarya. Gawin ito 1 linggo bago ang pagsasabog ng binhi. Kapag mas malaki ang kamang punlaan, may sapat na espasyo ang binhi para tumubo ng mabulas ang mga punla. Kapag masyadong maliit ang punlaan, nagkakaroon ng kompetisyon, kaya nagiging payat at di malusog ang mga punla. Mabuting gawing 4 to 5 cm ang taas ng punlaan. Kung lapad naman, gawing 1 to 1.5 metro. Ang haba naman ay depende sa pinita. Maglaan din 30 cm na pagitan ng bawat kamang punlaan. Ito'y magsisilbing kanal na daluyan ng tubig para sa mabilis na pagpapatuyo. Kapag hindi natutuyo ng mabuti ang punlaan, mamamatay ang punla kapag umulan ng malakas. Pwede rin kainin ng suso ang punla, kaya kailangan may ayos ang punlaan. Maglagay ng 4 na sakong organikong pataba sa punlaan bago patagin. Sa pamamagitan nito, pagiging buhagag ng lupa at mapapadali ang pagbunot ng mga punla. Kapag handa na ang kamang punlaan, maaari na isabog ang mga pinatubong binhi. Hatiin mabuti ang 40 kilong binhi sa dami ng kamang punlaang nagawa. Tandaan, 1 hanggang 2 dakot kada metro kwadrado ay sapat na. Kung tagaraw, mabuti magpunla sa hapon o kaya ay magsabog agad ng punla matapos tanggalin ng tubig para maiwasang matuyo ng sikat ng araw ang mga tumutubong mga buto. Kung tagulan naman, ilubog muna sa tubig ang kamang punlaan sa sukat na kalahating hinlalaki
bago isabog ang mga pinatubong binhi. Ito'y para maiwasang malubog sa putik o maanod ito ng ulan. Matapos magsabog ng binhi, patuyuan agad ang pulaan at hayaang munang walang tubig sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Sa loob ng 18 hanggang 21 araw ay maaari nang bunutin ng punla. Tanim ng 2 hanggang 3 malulusog na punla kada tundos. Kung may malulusog na punla, siguraduhin sapat ang 40 kilong binhi sa 1 hektarya. Malalaman malusog ang punla kapag nakita mong hindi siya dikit-dikit, maganda yung puno at maganda ang tubo. Kung gagamit naman ng direct seeding method, sapat na ang 60 hanggang 80 kilong binhi sa bawat hektarya. Sa bilang na ito, natitiyak na hindi magiging makapal ang tanim. Sapat na ang luwang para maarawan ang bawat halangang palay. Kasabay ng huling pagpapantay ng lupa, isagawa ang pagpapatubo ng binhi o seed germination. Ibabad ang binhi sa malinis na tubig sa loob ng 12 hanggang 24 na oras. Makalipas ang 24 na oras, tanggalin ang binhi sa tubig. Ipatong sa paleta o kahoy bago kulubin. Maaaring takluban ng lona, dayami o sako para mapabilis ang pagtubo ng mga binhi. Kada 6 hanggang 12 oras, mainam na siya sa atin at bilingin ang mga sako upang maiwasan ang sobrang pag-init na maaaring makasira o makaantala ng pagtubo ng mga buto. Panatilihing mamasa-masa ang mga binhi. Kumukuha kami ng bihasa sa pagsasabog para masigurong sapat ang binhi at pantay-pantay ang pagsasabog. Sa paraang mechanical transplanter, kailangan ng 250 hanggang 300 seedling tray para sa 1 hektarya. Maglagay ng lupa sa loob ng seedling tray sa kapal na 2 cm. Ibudbud ng pantay ang mga pinatubong buto, manual o gamit ang seed spreader. 100 grams per seedling tray. Pagpatong-patungin ang mga trays, takpan ng dayami para hindi matuyo sa araw. Panatilihin ang tubig hanggang maglipat tanim. Maaari na maglipat tanim 14 hanggang 18 araw matapos magpula o kaya nasa 15 to 20 cm na ang taas ng punla. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, masisiguro ang maayos na pagtubo ng mga binhi. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center 0917-111-7423. Maraming salamat po. Yan, ilan lamang po yan mga kapalay sa mga impormasyon tungkol sa lipat tanim o sabog tanim. Lalo-lalo na po, ito ay may kaugnayan sa posible pong El Nino na wag naman po sana, pero yun, posibleng maranasan po ng ating bansa ngayong taon. At napakainam po na matalakay na rin ito bilang paraan ng paghahanda ng ating mga rice farmer habang maaga. At syempre, mamaya po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, marami pa pong maibabahagi ang ating kapalay guest. Kaya po, stay tuned lang tayo mga kapalay at mga karadyo agri. At bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, ay basahin po muna natin ang ilang mga pagbati at comments ng ating mga kapalay at mga karadyo agri. Mula po sa ating DA PhilRice Facebook page. Ayan, shout out kay Kapalay Minard Pagaduan. Ayan, so from Kapalay Frederick Saludes. Ayan, shout out po Idol Jonathan. Ayan, maraming salamat po. And ito po, may tanong po dito, Kapalay Jonathan, from Kapalay Mike Tagustos. Ano daw po ba yung pros and cons ng manual transplanting at saka po ng mechanical transplanting? Ayan, so I think masasagot na po ito ng ating Kapalay for today, Kapalay Jonathan. Ayan, so sagutin naman natin, madam. Yes po. Ayan. So, yung po kasing pros and cons natin sa maganda po yung katanungan po na yan. Actually, yung pros and cons natin sa ating manual transplanting and mechanized transplanting, bilisan natin. Yung manual transplanting kasi natin, mas angkop yan kung halimbawa may sapat kang maliit na
yung may sapat kang manggagawa. Tapos yun kasi yun talaga pag manual transplanting dapat may sapat kang manggagawa dyan sa sakahan mo. Samantala Okay. tayo yung pag trabaho dyan, and syempre makakatipid tayo sa labor, kaya mas mainam din po ito kung halimbawa kulang yung manggagawa po natin. Gayun pa man, nangangailangan din po ito ng syempre maayos po na paghahanda ng lupa at karagdagang puhunan para po dun sa makina na ating ginagamit. Sa bagay, meron naman po tayong mga makinarya na maaring rentahan. Nakapaloob din naman po yung transplanter natin sa programa po ng RCEP. At syempre, kung halimbawa pong tayo ay maaaring makinabang po sa mga makinarya po na ito, maganda po yan para mapabilis po yung ating pagtatanim. Ngayon po kasi talaga, kapalay, Badet, nangyayari din kasi nagkakaroon na rin po tayo ng kakulangan sa manananim. Yes. So, di ba, yung ibang mga tao, kapag po yung ibang mga nagtatanim, halos nagsasabayang taniman sila, so nauubusan sila ng labor force. Yes. So, na meron tayong mechanical transplanter. Yun yung talagang bentahin natin pag may mechanical transplanter. Ano man po yung piliin natin, ang isaalang-alang po natin na mahalaga pa rin po yung paggamit natin ng malulusog na punla, mga kapalay. At syempre dapat po masunod po natin yung tamang rekomendasyon natin doon sa pagtatanim. Yun po. Ayan. Maraming salamat Kapalay Jonathan. At sana po nasagot ng ating expert ngayon yung question at nagkaroon din ng kumbaga karagdagang kaalaman ng ating Kapalay hinggil dyan. Ayan, eto naman para sa pagpapatuloy ng ating mga shoutouts from Kapalay Rafi Fahanela. Yan ang idol ko. Tapos na-mention ka Kapalay Jonathan. Ayan, kayo daw po ay expert. Ka lang sa LSU ha. Yes po, oo. Yan, shoutout sa buong CLS community at very busy din for sure ang CLS community dahil nag-start na nga rin ang school year or another semester. Ayan. So, ito mula naman ito. Shoutout din po kay Kapalay Alma Day. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at ito mula naman po sa ating RCEP Extension Program Facebook page, ang ating suki din na si Kapalay Irma Bacolod Amerna. Hello po, rice farmer po mula sa Santa Rosa, City of Laguna. Maraming salamat Kapalay Irma sa patuloy po na pagtutok sa atin. At ito po, siya naman po ay nakatutok mula sa San Carlos, Pangasinan, si Kapalay Alan de Luna Gonzales. Ayan, shout out po sa ating mga kapalay dyan sa San Carlos, Pangasinan. Ayan, so muli po tayo nagbabalik sa atin pong talakayan dito sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Dito pa rin po yan sa Radyo Agri 90.1 FM Filmek, kasaganaan para sa bayan. At syempre, bukod po sa ating kapalay guest ngayon, kasama nyo pa rin po ako sa mga oras na ito, Badeth Grospe, mula pa rin po dito sa Filmek. Maaari pa rin po kayo magbahagi ng inyong mga pagbati at mga katanungan po sa comment section sa ating live airing ngayon sa mga Facebook page ng Radyo Agri 90.1 FM Filmek, DE PhilRice at sa RCEP Extension Program. Maaari rin po kayong mag-text sa ating Radyo Agri Text Hotline 0962-119-7445 at gayon din po sa PhilRice Text Hotline na 0917-111-7423. Sa mga hindi po umabot sa simula ng ating talakayan ngayong araw o sa mga totally po ay hindi nakapakinig, wag po kayong mag-alala dahil muli nyo rin po mapakikinggan ng episode na ito tuwing weekends sa 90.1 FM channels po ng inyong mga radyo. Sabado at Linggo, alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon yan. Yan, balik na po tayo sa ating talakayan tungkol sa lipa tanim at sabog tanim. Kasama pa rin po natin via Google Meet si Kapalay Jonathan Cabral mula po sa PhilRice Central Office. Ayan, Kapalay Jonathan, para po sa ating next question. Karamihan po ngayon ay gumagamit na ng mga makinaryang pangtanim at pangsabog tanim. Meron na po ba tayong data kung gaano nakarami yung mga magsasaka na gumagamit nito at ano-ano po yung mga makinaryang pangsaka na ginagamit po nila? Ayan, so magandang mapag-usapan po yan, especially para dun sa ating mga kaibigan na recipient din po ng mga makinarya po na yan through RCEP. Unti-unti pong dumadami yung ating mga magsasakang gumagamit po ng mga makinaryang ginagamit natin sa pagtatanim. Siyempre, yung mga madalas natin nagamit dyan ay yung mechanical transplanter and yung ating mga drum seeders.
parehas na nagamit natin sa pagtatanim, transplanted or pagkasabog tanim. Ngayon po, ayon po sa mga datos na nakalap po natin, may mga nakalap po tayo sa taon po ng mga nakaraan. At syempre, maliit pa rin po yung kumbaga yung mga talagang gumagamit na palaging gumagamit. So, pero ang atin po mga makinarya is laganap naman po ito sa buong Pilipinas. At syempre yung mga may mataas po yung usage po talaga at sa nakikita po natin, ayos po sa mga datos natin sa rice leads po natin. Sa Central Luzon po, yung mechanical transplanter, yung sa Central Luzon, sa Calabarzon, sa Mimaropa, at syempre sa Central Visayas and sa Eastern Visayas po is naggamit po siya ng ilan sa ating mga kaibigan magsasaka. Para naman po drum seeder natin, tinatangkilik po ito. Madalas ito po yung nung talagang nasimulan pong gamitin yung drum seeder, marami pong bumibili po niyan. At madali nga daw po itong gamitin dahil syempre, mga kapalay, hihilahin lang natin yun eh. Kumbaga matitipid natin yung seeding rate natin sa drum seeder. Syempre, makakatipid din tayo sa labor. At bukod pa doon, mas mapapamahalaan natin na mabuti yung ating palayan dahil nga naka-linya po yun. So, ito po sinatangkilik ayon sa datos namin sa Cordillera regions, sa Calabarzon, sa Occidental regions. At syempre patuloy pa rin po ito na pinagsisikapan na ipaabot sa ating mga kaibigan sa paraan po ng ating RCEP program. And syempre, dito naman po sa amin sa PhilRice, may develop din tayong mga makinarya na siya pong pwede natin gamitin sa pagtatanim, kagaya po ng mechanical na rice transplanter natin. Po yan, yung pong precision seeders po natin, yung ating mga multipurpose seeder, yung mga reduced till planter po natin na yan, also yung mga seed spreader natin. Yan po is pwede po magamit ng ating mga kaibigan magkasaka, lalong-lalo na po para sa pagtatanim po nila. Siyempre, patay po ito sa mga demonstrations po natin kapag nagkakaroon tayo ng field trials o yung mga demo, mga demo farms natin o yung mga varietal demos po natin. Pinapakita rin natin yung mga makinarya po na ito and kung paano gamitin ito para po siyempre ma-inspire o makilala ng ating mga kaibigan magkasaka kung ano ba yung mga makinarya po na ito at kung paano po ba nila ito magagamit. Yes. Napakaganda na nasabi mo na yan, Kapalay Jonathan. Kasi kagaya po ng mga, syempre yung mga iba't ibang agencies natin and even of course dito sa PhilMech, which is known of course sa ating mechanization, ay same tayo ng vision na talagang may pakita at ma-showcase po yung sa ating mga kapalay. Gaano ka-importante, gaano magiging ka-beneficial sa kanila yung mga machineries na nabanggit ninyo, kagaya yung mechanical rice transplanter, drum seeder, at iba pa. Kaya gayon din, syempre ang PhilMech ay meron ding component sa RCEP, particularly ang ating mechanization component wherein kagaya din po ng mga ahensya ng PhilRice ay nagkakaloob din tayo ng mga machineries sa mga deserve, of course, mga qualified natin na mga beneficiaries. At syempre, hindi lang naman doon nagtatapos yon dahil nabanggit nga din ni Kapalay Jonathan na may mga demonstrations tayo, mga field activities at syempre ay ginaguide din natin yung ating mga kapalay, yung ating mga magsasaka. Paano gagamitin up to troubleshooting at maintenance ay guided natin ang lahat ng ating mga kapalay. Saan mang panig po yan ng bansa dahil nabanggit mo nga kanina, Kapalay Jonathan, na maraming regions na sa Luzon and even sa Visayas ay talagang napapakinabangan na at nakikita yung benepisyo ng paggamit ng mga machines. Lalo na sa ating pinag-uusapan ngayon na para sa pangtanim at pagsabog tanim. Ayan. Magpunta naman po tayo sa usapin ng gastos kasi ito yung medyo crucial din sa ating mga kapalay. Ayan. Parehas po ba ang gastos ng ating mga kapalay kung magsasagawa sila ng paglilipat tanim or pagsasabog tanim? At kung meron man pong difference, i-add up ko na po to. Mga matatansya ba natin ng kahit estimate lang kung gaano yung difference at some point kung maglilipat tanim or magsasabog tanim po sila? Isa to sa mga madalas na tinatanong natin, may magagastos po ba tayo, magkano po ba naabutin ng gastos natin, yung lipat tanim sa pagsasabog tanim. Sa ngayon po kasi, hindi po talaga parehas yung pay-incur natin na
na cost o yung cost, yung ating gastos sa Yes. pagkasabog tanim at sa paglilipat tanim. Ngayon, kapag kasi lipat tanim po tayo, mas mataas po kasi yung nagiging gastos natin sa labor requirement natin, syempre. Lalo kung yan ay tanim tao yan. Biruin po ninyo. Mhm. Tayo, syempre, magpupunla tayo, maghahanda tayo ng kamong punlaan, tayo ay mag-aabono din dun sa punlaan po natin ngayon, magpapatubig tayo, sigurado yan, habang tayo ay nagpe-prepara ng lupa, ipapabunot din natin ito. At Yes. syempre, papatanim tayo, di ba? Mhm. Sigurado ako, mga kaibigan, mga kapalay pa din, yung Mhm. ating mga kaibigan, pag nagpatanim yan, magpapamerienda pa. Yes, hindi pwedeng mawawala yon, Kapalay Jonathan. Kasama sa expenses talaga yon. Oo. Puhunan na rin siya, no? Pag-aana kasi yun. Yes, totoo din. Ano naman tayo sa yung mga naglilipat tanim na sama-sama na yun. Yung, kumbaga, yung mga kabisilya natin, ang ginagawa na nila, kami na po magbubunla para ma-sure namin na maganda yung pagpupunla po ninyo. Kami na rin po magbubunot, kami na rin po magtatanim. So, kumbaga para ma-ensure lang na hindi masisira yung Yes. punla. Mhm. Lalo kung ating mga kaibigang mga kabisilya na yan, ang mamumuno dun sa pag-lead ng pagbubunot, pagpupunla, ayan, ma-ensure lang. Kumbaga, Yes. yun yung gastos na wala pagka nag-direct seeded ka. Okay. Kasi yun yung dagdag na gastos. Ngayon kapag direct seeded ka, syempre, ihahanda mo pa rin yung lupa mo nang minsan na hindi ka maghahanda ng kamang punlaan. So, nakabawas ka doon sa gastos po doon. Ngayon, mas mababa yung labor cost natin dahil syempre kung tayo ay manual na sabog yan ng tanim, kailangan, gaya nga nung sa napanood po natin mga kapalay doon sa may video natin kanina, hanapin nyo yung pinakamagaling ninyong magsabog tanim dyan na na yung pinakamahusay na talagang pagkasabog ng tanim niya kapag siya yung nagsabog tanim. Ano po? So, yun pa lang, mababa na yung labor requirement mo na kailangan doon. So, nakatipid ka na doon. Tatapat, subalit, mga kapatid. Kaya, kapag tayo po ay nagsasabog tanim, magastos po tayo, magkakaroon tayo ng gastos pagdating po sa pamamahala ng damo natin. Ayun. And syempre yung pesting maaaring sumira ng ating palay. Yan. Kung hindi natin mababantayan yan o hindi natin masusunod yung rekomendasyon natin sa synchronous planting activities natin and yung thorough land preparation natin na dapat level yung ating lupa, napabulukan natin yung mga dapat natin mapabulukan, talagang tatamaan ng problema sa damo at tamaan ng peste. At syempre, hindi po ito magiging maganda para sa ating palay. Okay. Dagdag na sa atin yun. Yes. So, patipid ka nga doon sa hindi ka nagtanim, naglipat tanim, nagkaroon ka naman ng kasos doon sa management mo or Yes. doon sa magandang ani sana. So, nakadepende pa rin po yung nakadepende pa rin po kapalay Batet yung sa kabuuan yung kasos, syempre yung sa presyo ng labor natin, sa makinarya at yung sa antas ng pamamahala natin sa bukid. Kung sino ba talaga yung mas mataas o mas makakatipid ka. Pero syempre, kung halimbawa ay sa ibang lugar kasi medyo malaki na yung presyo ng tanim. Ang dito nga sa amin parang tumaas na naman ulit yung presyo ng tanim. Kapag yung iba naman, sabog tanim na lang din talaga sila na mismo yung nagsasabog tanim doon sa lugar po nila. So, yun pa lang menos na agad sa kasos po nila. Yun. So, bagamat, kumbaga, from pagdating sa usapin ng gastos, pagdating sa labor requirement, mas makakatipid sa direct seeding. Pero, nabanggit mo nga kasi kanina Kapalay Jonathan, yung ilan sa mga dapat i-consider kung maglilipat tanim or sabog tanim. Kaya tingnan din yon ng ating mga kapalay kung suswak yon sa kanilang kondisyon din sa lupa. At syempre, at the end of the day, management pa rin talaga Kapalay Jonathan. Kung ano yung gamitin nilang paraan. Kung medyo napapabayaan, or petiks-petiks lang, kumbaga, talagang dagdag gastos po yun. So, syempre, ayaw natin ng mas malaking gastos. Ayan. At pagkatapos ng usapin ng... yes po. Dapat po palagian pa rin yung pag-monitor nila dun sa palayan nila. Yes. Para kita po nilang mabuti kung ano yung
kailangan nilang gawin. Kumbaga, at some point, may mga parts pa din or nasa proseso na case-to-case basis pa rin siya, Kapalay Jonathan, ano? Kaya kailangan talagang nakatutok pa rin ang ating mga kapalay. Yan. So, medyo tapos na tayo sa usapin ng gastos. Punta naman tayo sa ani at kita. Siyempre, dapat ibabalanse natin na Kapalay Jonathan. So, for my next question po, ayan. Pagdating sa ani at kita, ay meron bang pagkakaiba kung maglilipat tanim or magsasabog tanim ang ating kapalay? Yan. So, yan yung pinakamagandang tanong. Yes. Kung maganda ba ang aanihin natin sa lipat tanim o sa sabog tanim, alin ba yung mas maganda yung aanihin natin. So, ito, general. Kapag siyempre parehong masunod natin sa alin man sa dalawa yung rekomendasyon natin, siyempre, yung sa nakasunod sa palay check, sa rekomendasyon natin, maaaring makamit natin yung parehong mataas na ani at mataas na kita sa parehas na paraan. Gayun pa man, sa transplanting kasi, iba talaga yun. Karaniwang kasing nagbibigay talaga ng mas maayos na crop stand at siyempre mas madaling pamamahala dun sa ating palayan kapag tayo ay transplanted na palay. So, kapag direct seeding naman, ay siyempre, nakakabawas tayo ng gastos sa labor cost. Pero, at the same time, napapabilis natin yung operasyon natin. At the same time, yung dagdag kasi na, alam mo yun, yung dagdag na ang gastos mo sa management mo naman is maaaring pumasok yun. Kung sakaling may pupunta ka sa yung palay, sa mga yugto ng ating palay. So maraming cases po na nagkakaiba po yung kita at hindi lang po nakabatay dapat doon sa ani, kundi siyempre ang titignan din po natin is yung kabuuang gastos po natin doon sa production po natin. So cost of production po natin yung dapat ay titignan po natin. Kaya po ang mas mababang gastos pa rin po kung gastos lang din naman is seeding po yan. At siyempre maaaring mas magresulta po yun ng mataas na neto ng kita kung maayos din ang mahala ng ating damo at testing. So, kumbaga, talagang at the end of the day din, yung gastos mo pa din. Dahil syempre, kung less ang gastos, kahit pa paano medyo malaki-laki ang kita, matik pag gaganon. Pero yun nga, while mas magastos sa labor requirement yung isa naman ay dun sa stages of management, kagaya ng sa pest and weed management na dapat pa rin nating tutukan. Yun. So, para naman po sa aking huling katanungan, ano man po yung piliin ng ating mga kapalay kung magta-transplanting or direct seeding sila, ano pa po yung iba pang mga tips at recommendation ninyo para po sa ating mga kapalay? Ayan, so mga kapalay, ano man po ang piliin po natin na sistema ng pagtatanim, mahalaga pong tandaan po natin yung sa ating pagpapalay is yung paggamit po natin ng dekalidad na binhi. Siyempre, nagsisimula yan. Paggamit natin ng dekalidad na binhi, certified po yung mga binhi na gagamitin natin dapat. Alamin natin. Kung halimbawa hindi kayo kumuha ng binhi sa amin sa RCEP program or bibili kayo sa labas, siguraduhin po natin na maganda yung kalidad ng binhi po natin at angkop. And syempre, angkop po dun sa inyong lugar. Ngayon po, sundin natin yung recommended na rate po ng yung seeding rate po natin sa ating mga taniman. Kung tayo ay lipat tanim or sabog tanim, sundin po natin yan. Yung pong land preparation natin, yan po is key pa din po yan, syempre, sa magandang pamamahala ng ating tubig, ng abono at sa peste po na tulot ng damo. Yung agaran nating paghuhulip, bantayan po natin yan. Yung mga peste sa ating palayan, sundin po natin yung tamang mga rekomendasyon natin kasi alin man sa dalawa ang piliin po natin. Kung susunod po natin yung tamang paraan at tayo po ay palagi ang nakamonitor sa ating palayan, wala pong magiging mali, wala pong magkukulang. Yun lang po. Maraming salamat. Ayun. So, napakagandang reminder po sa ating mga kapalay. Maraming salamat, Kapalay Jonathan Cabral, sa muling pagsama sa amin upang ibahagi ang mga impormasyon tungkol sa lipat tanim at sabog tanim. At siya po na malaki ang may tutulong sa ating mga kapalay itong mga na-i-share po niya na ito dahil kahit pa paano ay guided na po sila, at the same time ay makakatulong ito para madiskartehan nila kung ano yung akma po para sa kanila. Yun. So baka po meron pa po kayong mga pagbati pa, baka meron tayong nakaligtaang batiin yung mga kasamahan po ninyo sa inyong opisina, Kapalay Jonathan. Ayan, shout out na po natin sila. Ayan po. So,
nagkakaroon ako ng problema sa internet, nawala-wala ako. Mhm. Pero, Pero very ano, slight lang naman po, kayang-kaya i-manage. time pala siya, mawala na ako ng parang bula. Ayun po, so, shout out po sa ating mga kaibigan sa PhilRise, also sa pamumuno po ng ating director na si Dr. Jan De Leon. Mhm. Also sa head po namin, si Ma'am Larnie Mandiat, na siya pong patuloy na sumusuporta at gumagabay po sa amin. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan sa Community Relations Office. Also sa mga kaibigan natin sa LSU community, sa mga kaibigan natin sa PhilMec. Magandang hapon po sa ating lahat. And okay po kayo. Yun po. Yan, maraming salamat, Kapalay Jonathan. Sana po hindi po ito yung second and last, ha? Marami pa po tayong mapagkukwentuhan po sa mga susunod na araw. Kaya po, yun, expect na baka po matawagan pa kayo ulit ni Kapalay Minard Pagaduan. Ayan, but still, and looking forward po makabisita po kayo dito sa ating himpilan sa mga susunod po na araw. Sige ma'am, yun po. Wala pong problema. Maraming salamat po sa pagdagap sa amin ngayong hapon. We hope na magkita-kita po tayo sa mga susunod na panahon. Yes po. Ayan. Again, maraming salamat po, Kapalay Jonathan Cabral mula po sa Community Relations Office ng PhilRise Central Office. Ayan. So, magtungo na po tayo agad sa ating palay tanungan or bago tayo magtungo rather sa ating palay tanungan na ngayong araw, sagutin po muna natin ang ating naging palay tanungan last week. Mula po sa tanong na tama o mali, ang high zinc rice ay makatutulong sa pagpapalakas ng resistensya, wastong paglaki at matalas sa pag-iisip ng mga bata at pinalalakas din ang mga buntis. Ayan, ang sagot po natin dito ay tama. At syempre, i-reveal na po natin ang ating palay tanungan ngayong araw. Ayan po ang ating palay tanungan ngayong araw. Nasa 40 or pakisagot po ng tama o mali, nasa 40 to 80 kilos ang inirerekomendang dami ng binhi kung isasagawa ang paraang sabog tanim o direct seeding. Ulitin ko po, tama o mali, nasa 40 to 80 kilos ang inirerekomendang dami ng binhi kung isasagawa ang paraang sabog tanim o direct seeding. Ayan, mag-text lamang po kayo, i-type lamang po ang DZDJ space, pangalan space, ang inyong bayan, space ang inyong sagot sa PhilRise text hotline na 0917-111-7423. Ang una pong 5 sasagot or makakasagot po ng tama, of course, ay mababati po natin sa atin pong next episode at gayon din kasama na po kayo sa raffle upang manalo ng exciting prizes. Kaya po abangan po natin ang announcement dito ang mga kapalay sa mga susunod po na ating kwentuhan. At para po sa ating public service announcement po ngayong araw, ayan mga kapalay, narinig nyo na po ba ang tinatawag na Palay Check System? Isa po itong science-based na gabay mula po sa Philippine Rice Research Institute para po sa tamang pamamahala ng palayan, mula po ito sa pagpili ng binhi hanggang sa mismo pong pamamahala ng inyong ani. Sa pamamagitan po ng mga key checks o makakalagang hakbang, natutulungan po ang mga magsasaka na maiwasan ang sayang sa gastos. At the same time ay mapapataas po ang ani at masisiguro po na maganda ang kalidad ng ani po ng inyong mga palay. Para po sa iba pang mga katanungan po ng ating mga kapalay ay maaari po ninyo i-text ito sa PhilRise text hotline na 0917-111-7423. At syempre po, i-follow nyo na rin po ang mga Facebook pages po ng DA PhilRise, DA PhilMec, RCF Extension Program at syempre ng ating Radyo Agri 90.1 FM PhilMec na Facebook page para po sa maraming kaalaman, tips at updates para po sa ating mga ka-Radyo Agri at mga kapalay. Kung meron din po kayong mga katanungan, mga concern, mga comments po sa ating Radyo Agri, of course, ang ating text line 0962-119-7445. At again po, maaari po ninyong balikan na mapakinggan ng Palay Bida sa Radyo Agri episode natin ngayon tuwing weekends po sa ating 90.1 FM channel. At dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan. Ako po ang inyong nakasama ngayong araw, Badeth Grospe, mula pa rin po dito sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec. At muli po kayong makinig sa mga susunod po nating programa at mga episodes po natin dito sa Palay Bida sa Radyo Agri. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM PhilMec, kasaganaan para sa bayan.